Good morning, Pangasinan. Ito po ang inyong lingkod, Joel Eliao. Andito tayo ngayon sa Pangasinan Police Provincial Office kung saan gagawin natin ang ating Ligtas Pangasinan Kapihan Podcast Series Season 1. At ngayong umaga, makakasama natin ang Chief Police Community Affairs and Development Unit, Police Lieutenant Colonel Buenaventura Buenavides III. Magandang umaga po, kasamang Joel at sa atin pong mga nanonood sa programang ito. Yun. Ngayong umaga, sir, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa ating programa. Unang-una, itong Ligtas Pangasinan Kapihan Podcast na sisimulan natin ngayong buwan. So, unang-una, sir, sino po ba si Sir Buen dito sa PPO? Okay, sino ba ako? No, so, ako po'y pinanganak at lumaki sa lungsod ng Dagupan dito po sa Pangasinan. At ako po ay nagtapos sa University of Luzon na kumuha ng kursong kriminolohiya, and then sumama po o nag-join sa ating Philippine National Police noong taong 1997. So mula 1997 na na-assign po tayo dito sa probinsya ng Pangasinan, ay na-assign po tayo sa iba't ibang istasyon hanggang tayo po ay naging opisyal noong taong 2010 at nagkaroon po ng pagkakataon na maging hepe din sa munisipyo dito sa probinsya ng Pangasinan at naging na-assign sa iba't ibang unit ng PNP tulad ng Firearms and Explosives Office at sa Directorate for Personnel and Records Management sa Camp Crame, National Headquarters po. Mahaba na rin po pala yung naging serbisyo natin sa PNP. So nagsimula po pala kayo noong 1997. So bago po natin ipagpatuloy yung tungkol sa inyong serbisyo, balik po na tayo doon sa mga katanungan na maaring gumising sa ating mga kababayan o doon sa mga kababayan natin na nangangarap na nagnanais din na mapabilang din sa PNP. Unang-una po, nung bata po ba kayo, pinangarap nyo na po bang maging pulis? Magandang katanungan po yan at alam niyo po, magmula po ng aking pagkabata, naging pangarap ko na po yung maging pulis dahil naniniwala ko sa katapangan ng ating mga kapulisan at marami din po na kaibigan ng aking ama na mga pulis. So parang lumaki din po ako sa mga community ng Mga pulis po. Mga pulis po na mga kamag-anak at kaibigan po ng aking ama. So sa pamilya nyo po, ilan po kayong pulis? Sa ngayon, dalawa kami magkapatid na pulis at may mga pinsan po kami na siguro mga 3 o 4 na mga pulis. Nasa PNP rin? Opo, sa PNP. Okay. So, nung bata po kayo, nanggaling po ba kayo sa anong pamilya? Average, below average, or yung may kayang pamilya? Actually, average lang naman kasi ang trabaho lang naman po ng tatay ko noon ay nasa isang company na nagbebenta ng mga kung ano-ano, at ang aking ina naman ay nagmamanage ng isang may malit kaming karinderya noon sa Rizal Extension. So doon po kami nabubuhay
at hindi po masyadong magarbo ang kabuhayan po namin. Kumbaga, simpleng pamumuhay, simpleng kabataan. Simpleng Opo. pamumuhay, simpleng kabataan lang po. Simpleng pamilya lang po talaga. Kasi po, minsan, may nakikita tayo na kaya nagpulis kasi yung tatay niya, pulis, opisyal din ng pulis, or yung mga kamag-anak, nasa PNP rin. Pero kayo po talaga, ang nagtulak sa inyo, yung kagustuhan nyo na magsilbi sa bayan natin. Tama po yun, kasamang Joel. Ayun. So, yun nga po. So, tulad nga po nung sinabi natin kanina, ngayon po, bilang kayo po ay isang opisyal ng PNP, meron po kayong pamilya, tama po? Opo. Okay. Paano po tinanggap ng inyong asawa ang inyong trabaho? Kasi alam naman po natin na pag nasa serbisyo tayo, yung oras natin talaga nahahati. Or, mas madalas pa nga, ay malayo tayo sa pamilya. Paano po tinanggap ng inyong pamilya, lalong-lalo na po ng asawa nyo? Una-una po, napakahirap dahil nung mga unang taon po namin sa serbisyo, nasan po ako sa traffic unit. So, umaga, mga alas 6 ng umaga, kailangan nandun ka na sa area mo. Then, may anak na po ako noon. Anak po kami noon na hindi ko na nakikita na ako nagigising kasi alis ka ng umaga, tulog, then uwi ka mga alas 7 ng gabi, tulog na naman yung... Pag uwi nyo, tulog na. Medyo tulog. So, ganun po kahirap yung aming sitwasyon noon. And sabi naman ng asawa ko, lahat naman ng ginagawa ko ay malugod niya naman sinusuportahan. So, yun po yung kagandahan na dapat at least may support sa isa't isa. Importante po, nauunawahan po kung ano po yung trabaho natin. Tama po. So, ilan po ang anak niyo, sir? May 4 na anak po ako. Ilan po ang babae or lalaki? 2 babae at 2 lalaki po. Okay. Doon po ba sa mga anak niyo, may sumunod po ba sa yapak niyo? Hopefully, kung maipasa nung anak ko po yung NAPOLCOM exam, siguro po, baka sumunod po sa atin yapak. Meron na po ba kayong apo or meron na po ba kayong anak na may asawa na? Wala pa po. Wala pa. So, ang pangalan niyo po, ilang taon na, sir? 26. 26 years old. Isang medyo- nurse po. Yung po ba yung pumapasok sa pagpupulis o hindi po? Hindi po. Yung pangalawa po yun. Pangalawa. So, Then, ang bunso niyo po? Bunso namin is 10 years old na. Bata pa. Pero kayo po ba yung uri ng ama na kayo po ba ang namimili ng landas na tatahakin ng anak nyo? Halimbawa, kayo po yung tatay. Gusto nyo po ba na, hindi, ikaw, lalo ka na yung mga lalaki nating anak. Dapat maging pulis ka din. Dapat masundan mo yung yapa ko. Or sila po yung binibigyan nyo po ng pagkakataon para sundin kung ano po yung gusto nila. Sa akin, ang patakaran ko sa aking mga anak, kung ano yung gusto nilang kurso, yun yung kunin nila. Kasi mahirap naman po yung ipilit kung ano yung ayaw nila. So, sila mismo ang namimili kung ano yung kurso nilang. Tama po yun. Para at least wala po silang, hindi po kayo masisisi kasi po kayo, pinilit nyo po ako maging pulis Ayaw ko naman po talaga. Gusto ko po talaga itong kurso na to. Pagdating naman po kay madam, siyempre, tulad nga po nung sinabi nyo kanina, meron kayong isang anak na gustong magpulis. Siyempre po, bilang ina, alam po niya kung gaano po kadelikado ang pagiging pulis. Yung po bang asawa nyo, sang-ayon din po na magpulis po yung anak nyo? Actually, dinidiscourage nga mo magpulis kasi nga na-experience niya na kung ano yung buhay ng pulis tulad ng na-experience niya. So, ang sabi ko lang sa kanya kung ano yung kagustuhan ng ating anak na maging pulis o ipagpatuloy ang kanyang pangarap ay suportahan na lang namin. Ganun. Tama naman po yan. Yun. Kayo naman po, bilang ama,
Ano po ba kayong ama? Kayo po ba yung istriktong ama? Yung po bang pagiging istrikto nyo bilang pulis? Dahil siyempre, police officer po kayo. Alam naman natin, snappy yan, istrikto. Pagdating po ba sa bahay, ganun din po kayo? Hindi naman masyado. Sa pamilya ko naman ay I see to it na maganda yung tinatahak nila, na-instill sa kanila yung disiplina at kung ano yung mali ay dapat hindi gawin. Parang sa aking asawa naman, although alam naman natin na hindi naman tayo perpekto, but we see to it na ang pamilya natin nandyan na ipoprovide natin kung ano yung kailangan nila. Nabibigyan natin sila ng moral support. So lahat ng support na pwede nating ibigay sa ating pamilya ay ginagawa po natin. Siguro po, pag hindi ako naging pulis, naging negosyante na lang siguro ako. At least, pag negosyante ka, kasama mo lagi ang pamilya mo. And nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Gumising ka ng kung anong oras ang gusto mong gumising. Unlike dito sa ating serbisyo, kailangan meron kang disiplina. Kailangan mong gumising ng maaga at may mga bagay na dapat yung kailangan mong gawin talaga from time to time at bawal lumiis doon. At ayan po, nakilala po natin ang lubusan, si Sir Buen. So mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman po natin kung ano po yung mga trabaho o yung mga responsibility na ginagampanan ni Sir Buen at ng PNP dito sa Pangasinan Police Provincial Office. At ngayon naman po, malalaman po natin ang mga aktibidades na ginawa o mga programang ginawa ng PNP sa pangunguna ni Sir Buen dito sa Pangasinan Provincial Police Office at mga programang gagawin pa sila sa mga susunod na mga buwan. So, una, ito lang po munang tanongin. Ang trabaho ng isang PICADU o yung Police Community Affairs Development Unit. Ang Police Community Affairs and Development Unit ay may mandato na paigtingin ang ugnayan between sa ating komunidad at ang ating kapulisan. So marami po tayong mga activities na pinaiiral para mas lalong maging paigtingin yung ugnayan ng PNP at ng ating community. Napakarami po ng mga activities na ginagawa po ng ating kapulisan, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Pangasinan. Nandyan po yung ating mga pagkikipag-ugnayan po sa ating mga eskwelahan, sa ating mga civil society organizations, sa mga barangay tulad ng pagkakaroon po natin ng pulis sa barangay. So ang purpose po nito ay lahat po ng mga nangyayari sa isang barangay ay kailangan pong malaman ng ating mga kapulisan at sila po yung nagiging instrumento upang mas mapaigting yung collaboration between the community and the PNP. So, alam naman po natin na before, ang mamamayan ay medyo ilag o parang natatakot. Pag may mga pulis, medyo parang hindi sila ganun nakikijoin. Pero sa ngayon po ba, nakita po ba natin yung full cooperation ng mga tao sa
ginagawa po natin? Yes, actually, siyempre malalaman din natin yan dahil kung ang ating kapulisan ay sincero sa ating mga binibigay na serbisyo ay magiging positive naman yung pagtanggap ng ating pamayanan. Tama naman po yun. Lalo po ngayon sa panahon ngayon na ang social media po napaka-bilis ng pag-ano ng mga mensahe sa tao. Kumbaga social media ngayon ang pinaka-platform na talagang lahat ng nangyayari sa paligid natin nandyan. So kadalasan kabi-kabila dyan nakikita natin mga kriminalidad, mga katiwalian. Pero dahil nga po sa magandang ginagawa po ninyo, bumalik po yung tiwala ng community sa mga pulis. Tama po ba? Tama po yun, Sir Joel. At yun nga po, ang nabanggit nyo kanina na sa social media na yung karamihan nalalaman ng ating mga kababayan kung ano yung nangyayari. Pero dapat maging aware sila dahil marami pong mga fake news. So, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ating sariling social media account, yung Pangasinan Police Provincial Office, at lahat po ng mga activities ng ating kapulisan sa probinsya ng Pangasinan ay nailahad po doon at maging doon sa mga warnings natin na huwag maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran para maiwasan ang krimen o i-report ang mga nangyaring krimen sa kanilang lugar. So sa ngayon po, kung social media po ang naging platform para dun sa mga ibang activity before, yung pong mga sinasabi ko nga. So ngayon, social media pa rin ang gamit natin para mas mapalawak yung pagdi-disseminate ng mga programa na nagawa at mga gagawin pa ng PNP. Tama po ba, sir? Tama po yun, sir. Ayun. So kaya ngayon, kung titignan natin, tama naman po, nakikita po natin halos ang dami na pong activity na magkasama ang civilian at ang mga uniform personnel. Which is, nakikita naman po talaga natin na mas nagiging maganda, mas nagiging matibay po yung samahan ng civilian at ng mga PNP. Ayun, ngayon naman po napag-usapan na po natin yung mga programa at mga activity na nagawa na po nila Sir Buen. Ngayon naman po pag-uusapan naman natin yung mga future plans o yung mga bagay na gagawin pa po nila sa mga susunod na pagkakataon. Sir Buen, ano po yung mga programa pang gagawin po natin o maaasahan po natin mula po sa inyo sa mga susunod pong pagkakataon? So meron po tayo itong enhancement of community-based projects. So ito po yung mga proyekto na ginagawa po natin sa ating mga komunidad upang mas paigtingin yung anti-criminality campaign ng ating PNP at kung paano makakatulong ang PNP sa ating mga komunidad. Ano po yung mga project na yan na nagawa na po natin, sir? Ang example po nito ay yung mga symposiums and lectures na ginagawa po ng ating mga kapulisan sa ating mga barangay-barangay sa community. At ito po ay ang kahalagahan po nito ay mas lalo pong nating napapaigting yung ating anti-criminality campaign. Saka po yung relationship between the PNP and the community, mga civilian. So, bukod po doon, ano pa po yung mga proyekto or programang nakalaan po para ngayong mga susunod na mga pagkakataon? We have also this to strengthen the collaboration of the interagency. So, andyan po ang ating mga interagency na tulad ng PDRRMO, PDEA. So, dito naman sa PDRRMO, bawa magkaroon ng bagyo, ay constant coordination with the PDRMO. So, ngayon po, ibig sabihin, ngayon sa mga darating pang mga kalamidad, makikita po natin lagi dyan si PNP kasama po ng mga ibang agency sa pagtulong o tulad po ng mga search and rescue, then lagi po nandyan po ang PNP. Tama po ba? Po. At sila po ay ang ating pong kapulisan ay laging nandyan po katuwang ang mga ibang ahensya
tulad ng local government unit and the PDRMO at sila po ang kasama ng ating mga agency na ito sa search and rescue operations, pagbibigay po ng mga ayuda, Mga relief operations and sa peace and order. And then nabanggit nyo rin po tungkol about sa PIDEA. So, ibig sabihin, lahat po ng project din ng PIDEA, lagi din po kayo kasama. Lahat po ng drug operations po ay in coordination with the PIDEA. So, napaka-importante po yung collaboration with the PIDEA, lalong-lalo na po sa pagsugpo sa illegal na droga. So, yun po yung maganda. So, at least, for the future, makikita po natin na ang probinsya ng Pangasinan ay magiging drug-free province. So, bukod po dun, sir, ano pa po yung mga programa po na asahan pa po ng ating mamamayan ng Pangasinan ngayong taon at sa mga dadating pa? Ito pong modernization of information dissemination through social media. So, lahat po ng programa na nagawa at mga gagawin pa ay makikita na po ng buong Pangasinan through social media. Tama po ba? Tama po yun, tama po. Yun. So for that, sir, thank you so much at sa oras na binigay niyo po sa atin sa kabila po ng inyong busy mga trabaho, nandito po kayo at nakasama po namin. And then, meron po ba kayong mga gustong batiin, mga nanonood po sa atin sa ating mga tahanan? Baka po meron po kayong mga paalala na gusto niyo po kaming ma-inform ang ating mga kababayan dito sa Pangasinan. Unang-una po ang inyo pong kapulisan sa Pangasinan ay lagi pong handang tumulong at sa anumang pagkakataon, mapabagyo man o may krimen na nangyari sa ating komunidad. At kami po nagpapasalamat sa ating mga kababayan, particularly dito sa Pangasinan, sa lahat po ng mga kooperasyon at sa tulong. Particularly, nagbibigay sila po ng mga information para sa ikariresolba ng mga problema o krimen dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pangunguna ng ating mahal na Officer in Charge, Police Colonel Arbel Merculio, ang Pangasinan PNP po ay laging handang maglingkod. Yun po. Very well said. Maraming salamat po, Colonel. So, muli po, andito po tayo sa Ligtas Pangasinan Kapihan Podcast Series. Ito po yung ating Season 1. Abangan nyo po kami sa mga susunod pang episode. Marami pa po tayong pag-uusapan. Mga bagay na makakatulong dito po sa probinsya ng Pangasinan. Kasama po siyempre ang Pangasinan Provincial Police Office. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang PNP, mabuhay po ang Pangasinan. Muli po, paalam po. Ito po ang inyong lingkod, Joel Eliao. Good morning po sa ating lahat.